Tila hindi napigilan ni Maris Racal magsalita sa madla ang matagal nang tinatanong sa kanya tungkol sa kanyang trabaho sa Batang Quiapo, kung saan ang leading man nito ang aktor at direktor na si Coco Martin. Maraming mga pagsubok ang kanyang kinakarap sa nasabing serye sa kabila ng mga pinapakita nito mga ngiti sa tuwing harap na siya sa kamera upang ipakita ang kanyang angking galing sa pag-arte. Pero hindi ito tinatantanan ng mga samot-saring mga issue at problema. Isa na sa pumutok ang issue tungkol kay Maris Racal sa kanyang pagpasok sa Batang Quiapo ay ang silusanan na nangyari sa kanilang tatlo ni Coco Martin at ang partner nitong si Julia Montes. Halos isang linggo din itong binulabog ang mundo ng social media na nagbigay daan sa mga netizens sa magbigay ng kanilang mga opinion tungkol sa nasabing issue. Isang viral na ulat ang yumanig noon sa katahimikan na iyon. Nagsalita pa nga si Julia Montes na tinatawag umano ang Batang Quiapo co-star na si Maris Racal dahil sa flirty behavior kasama si Coco Martin sa kanyang set. Ang pagpapahayag na iyon ay nilarawan ng mga tagahanga bilang sariling Queen's Gambit ni Julia Montes, isang magpapasyang hakbang na nagbabago sa lahat. Sa loob ng halos isang dekada, ipinagtanggol ng fanbase ng Coco Julia o Kojol ang tahimik na love story ng kanilang reyna, habang ang mga on-screen partner ni Coco, lalo na si Yasi Pressman, ay naging target na walang humpay na online na haka-haka. Marami ang naniniwala na si Yasi ang third wheel, ngunit napatunayan ng oras na hindi siya ang tunay na karibal. Si Maris Racal, mas bata, energetic at may maikakalang chemistry kasama si Coco Martin sa Batang Quiapo. Ang kanilang mapagdarong dinamika ay mabilis na nakakuha ng atensyon. Napumuka ng mga bulong na si Julia ay nakakita ng isang bagong banta. Ang dapat na expose ni Julia noon ay naglalagay kay Maris Racal sa isang sulok. Kung magsasalita si Maris, nanganganib na lumaki ang awayan. Kung siya ay nanatiling tahimik, ang kanyang pananahimik ay maaring bigyan kahulugan bilang pagkakasala. Sa alinmang paraan, lumilitaw na ang Silent Queen ay bumagsak sa mga talanayan, ibinalik ang kontrol sa salaysay pagkatapos ng mga taon ng pagpigil. Samantala, lahat ng mata ay nabaling kay Coco Martin, ang lalaking nasa gitna nitong dekada ng saga. Ang kanyang pagtanggi na nilinawin ang kanyang personal na buhay ay matagal lang nagdulot ng tensyon sa pagitan ng mga taghanga at mga co-stars. Ngayon, sa kanyang leading lady at rumored partner na tila magkaaway, hindi na makapagtago si Coco sa likod ng upuan ng isang direktor. Pero hindi na ito lumaki pa na lumaki ang issue dahil sa patuloy na pamamayagpag ng nasabing teleserye ng ABS-CBN at maging ang kampo ni Maris Racal ay nanahimik sa nasabing issue ng halos 2 buwan dahil ayon sa kanya, trabaho ang ipinunta niya sa Batang Quiapo at hindi ang manggulo ng isang relasyon na matagal nang binakuran ng malakas na pag-iibigan. Dagdag pa ni Maris na alam niyang wala naging leading lady si Coco Martin na hindi inaluan ng mga samot-saring mga issue, at alam niya ito bago pasukin ang kanyang papel bilang si Punggay sa Batang Quiapo. Hindi raw makaila na parang isang sumpa ang mga nasabing issue dahil ayon kay Maris, ubod naman talagang gwapo ang isang Coco Martin na may dalang kabaitan sa lahat ng mga taong involved sa kanilang set sa Batang Quiapo, mula sa mga artista hanggang sa mga ordinaryong trabador sa set. Inilarawan niya si Coco Martin bilang kanyang ideal guy para maging asawa o makasama habang buhay. Mahirap na daw maghanap sa ngayon ng isang katulad ni Coco Martin, at kung may pagkakataon at may bibigay ang Diyos para sa kanya, sana raw katulad ang pagkataon nito sa isang Coco Martin ang kanyang makakasama habang buhay.